Bringing hope the world over. Hope Channel. Jesus said, "Go." The Hope Channel is obeying. Tell the world now with the Hope Channel. Kung walang tagapagligtas, wala tayong pagligtas. May pag-asa, may bagong kabuhayan, at naghihintay kay Kaluluwa pagpawin. Pero tanging-tanging sa Kristiyanismo. Isang maligayang pag-aaral po ng salita ng Panginoon sa mga sandaling ito ang aming pinapaabot sa inyo. Nagagalak po kami na tayo po ay muling nagkasama-sama upang ating tunghayan ang mga leksyon na nais ng Diyos na ating matutunan at may sa kabuhayan. Kasama natin muli si Pastor Rudy Nepomuceno na makakatulong natin sa ating talakayan. Good evening, Pastor Ben. Sa lahat po ng nanonood ng ating programa, nawa po ay kamtin natin ang tanging pagpapala at biyaya ng Diyos sa ating pag-aaral ngayong gabi. Ang ating pong serye ng pag-aaral sa trimestring ito ay may kinalaman sa paglago kay Kristo. At ang ating pong leksyon ay masumpungan natin sa ikawalo, ang Iglesia sa paglilingkod sa sangkatauhan. At dito makikita natin ang mga aral tungkol sa Iglesia na kung paano tayo tinawagan para sa misyon, pagkakaisa at paglilingkod. Bago tayo tuluyang pumalaot sa ating pag-aaral, ay tayo muna po ay mag-anyaya sa Banal na Espiritu na siya pumatnubay sa ating pag-aaral sa pamamagitan ng panalangin. Pastor? Ama naming Diyos na mapagpala sa lahat, maraming salamat po sa mga patuloy na makarapatan at pagkakataong tulad ngayon na kami mag-aral ng iyong banal na kasulatan. Pagkaloob po sa amin ang biyaya ng karunungan at pagkaunawa, upang ang lahat na aming mapag-aaralan ngayon ay maging bahagi ng aming karanasan, makapagpatibay na aming pananampalataya, upang maging lalo kaming handa sa malapit ng pagdating sa ikalawa ng aming Panginoong Jesus. Amen. Nihiling po namin ito sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. So napakaganda ng ating gagawin pag-aaral ngayon na may kinalaman sa Iglesia ng Panginoon sa huling kapanahonan na ito ay mayroong mga misyon na gagampanan. Inaasahan din ng Panginoon ang ating pagkakaisa bilang Iglesia at siyempre nariyan ang kanyang paanyaya, panawagan na tayo gagawa ng paglilingkod. Ang ibig sabihin ay dapat nararamdaman ng ating kapaligiran ang ating Iglesia ay nariyan sa kanila. So, ang ating pong talata ay masumpungan sa aklat ng 1 Timoteo, Kapitulo 3. Kung meron po kayong mga Biblia, ay magandang samahan nyo rin po kami sa ating pag-aaral. 1 Timoteo sa Kapitulo 3, verse 14 at sa verse 15. Ang mga bagay nito ay aking sinusulat sa inyo na inaasahang makararating sa inyong madali. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang malaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa habahay ng Diyos, na siyang Iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. So, Pastor, dito nakita natin ang Iglesia ay haligi at suhay ng katotohanan. At may plano ang Panginoon sa Iglesia niya. Ang pangungusap na ito ay patungkol kay Timoteo na kabataan. Na iniwan niyang parang tagapangalaga ng Iglesia samantalang siya ay wala. Para siyang youth pastor doon. Opo. Okay. So, maganda. At ipinapaunawa kay Timoteo ng Iglesia ay mayroong na ito itinatag ng Diyos, na ito ay mayroong sinasandigan. Ang Iglesia ay mayroong layunin, ang Iglesia ay may gagampanang malaking bahagi sa tinatawag nating dakilang tunggalian sa pagitan ni Kristo at ni Satanas. So, ating pong tunghayan ang ating mga pag-aaral. Tingnan natin ang kalikasan ng church o yung nature ng iglesia. Ano bang iglesia? Magandang ating malaman ang origin ito. Anong purpose, bakit ito itinatag ng Panginoon? Ano ba mga gawaing gagampanan nito? Lalo tigit sa huling kapanahonan
natitingnan natin yung background ng tunggalian sa pagitan ni Kristo at ni Satanas. Tignan muna natin kung paano ginamit yung salitang iglesia na sa katutubo, sa ugat nito ay nanggaling sa salitang Griego na ekklesia. Ang salitang ekklesia ay ginagamit noong unang panahon patungkol sa isang grupo ng mga tao na tinawagan palabas o kaya tinawagan upang magtipon para sa gawain ng pagsasama-samahan ng mga mamamayan sa isang lugar na publiko o isang pagtitipon o isang pagsasama-sama. Ginamit ito sa Bagong Tipan, sa Biblia, upang ipahayag ang ganoong pangkalahatang isipan. Ngayon, ang Bibliang Griego na Septuagint ay ginamit yung kongregasyon o kapisanan ng Israel, lalo na kapag ang bayan ay nagtitipon sa harapan ng Panginoon para sila ay magsagawa ng mga bagay na pangrelihiyon. Ganito ang sa Lumang Tipan, ang siya ring pakahulugan ng eklesiya. Bilang isang bayan, ang mga Hudyo ay tinawagan ng Diyos para maging kanyang natatanging bayan. At sa Bagong Tipan, ginamit din ito ng mga Hudyo at mga Hintil upang ilarawan ang kanilang kalagayan bilang mga Kristiyano na tumanggap naman ng biyaya ng Diyos. Kaya ang salita eklesiya ay tumutukoy o ipatungkol sa grupo ng mga tao na tinawagan o kaya nagtipon upang magsagawa ng mga banal na serbisyo o paglilingkod sa harapan ng kanilang Diyos. So itong salitang ito ay ginamit na sa ating panahon ngayon tinatawag na church, na ito pagtitipon ng mga tao na pumasok sa pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. At naunawaan nila na sa kanilang pagtitipong ito ay meron silang gawaing gagampanan sa harapan ng Panginoon. Kaya nga ang Bagong Tipan na iglesia o eklesiya ay pagpapatuloy lamang sa Lumang Tipan na kongregasyon o kapisanan ng Israel. At ang salitang ito ay hindi tumutukoy sa lugar o sa gusali. Pagka sinabing eklesiya, ito ay tumutukoy sa mga tao. Particular sa mga mananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Sa panahon din ng Bagong Tipan ay yung pagkagamit ng eklesiya, meron din itong mga iba-ibang mga level. Merong, sabihin na natin, gamitin natin salitang iglesia o church, ano? Meron silang house church. Yes. At meron din silang tinatawag na mga pagtitipon sa mga specific na mga syudad. At meron din mga church na sa malalaking mga lugar. So, parang sa atin din panahon ngayon, meron tayong mga church na tinatawag na house church. Yes. Meron din tayong mga pulutong sa iba't ibang mga lugar. At meron din tayong mga big church. So, may imagine natin ganito rin ang kanilang kalagayan noon. So, ang punto rito ay, ang likas na iglesia makita natin, ito'y samahan ng mga mananampalataya. Kaya sa tatlong paglalarawang yun, na sa tahanan, iglesia sa tahanan, iglesia sa isang syudad, o iglesia sa isang metropolis o malaking syudad, ang bawat gamit na yun ay tumutukoy sa iglesia, individual, maliit, malaki, o pinakamalaki. Pero sa kabuuan, tumutukoy din ito sa eklesiya, sa iglesia sa pangkalahatan. Okay. Ang salitang eklesiya ay sa Bagong Tipan ay meron ding inilalarawan na ipinakita sa pamamagitan ng ibang mga imahe upang ilarawan ang kanyang kalikasan at ang kanyang mga gawain. Halimbawa, ito'y tinatawag na ang katawan ni Kristo. Okay. Ito'y tinawag na sambahayan ng Diyos. Yes. So, paano ba natin ipapaliwanag pa itong mga ganitong mga salita kagaya ng ginamit yung salitang ang katawan ni Kristo? Alam natin ang tinutukoy ng iglesia. Yes. Pero bakit kaya yun ang ginamit? Anong nakikita natin na sa pamamagitan nito ay maunuan pa natin lubos kung anong iglesia? Yung analogy, yung paglalarawan tungkol sa katawan sa 1 Corinto 12 ay ibinigay ni San Pablo upang makita natin ang pagkakaisa ng iglesia. Kung paano ang katawan ay maraming sangkap pero nabubuo sa isang katawan. At sa 1 Corinto 12 makikita natin na ang pinakaulo ng iglesia ay ang ating Panginoong Jesucristo.
At ang lahat ng mga sangkap nito, mata, bibig, ilong, mukha, kamay, katawan, paa, at lahat ng mga sangkap na katawan ay tumutuko sa iba't ibang kaanib ng iglesia. Pero maganda dyan, sapagkat inlalarawan ang buong katawan sa kaisahan nito, kabuuan nito, nilalarawan ang pagkakaisa ng iglesia sa pangkalahatan. Okay, magandang ating basahin siguro ang ating talata sa Aklat ng Roma, Kapitulo 12, sa talatan 5, ganito ang wika. Ay gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. So bagamat ang katawan ay maraming mga sangkap, may kamay, may paa, may ulo, may tainga, pero ang wika nga ay may iba-ibang function na ginagampanan. Subalit ito'y isa. Hindi naglalaban-laban, marahil naroon ng kaisipan na hindi manununtok ng ang kanan ni susaktan ang kaliwa. Hindi gagawa ng sakit sa isang bahagi ng katawan sa kanyang katawan. Nandoon yung pagkakaisa na ang ulo ang siyang sinusunod. Pero pastor, nangyayari rin kami sa ating church na merong mga sinasaktan ng isa't isa. Yes, pero yung sakit na yun, Pastor Ben, limbawa, hindi sinasadya, nakagat natin ang ating labi. Napakasakit nun, di ba? Masakit. Ganyan din ang kalagayan ng iglesia. Kapag ka nagkaroon ng problema at nagkasakitan ang mga sangkap ng katawan at yung mga kaanib na iglesia, matindi ang sakit. Di ba? Kaysa doon sa halimbawa ay hindi sila dyan nasuntok ka ng iba. Masakit pero hindi, madaling indahin. Pero yung suntukin mo yung sarili, iba ang dating noon sa isipan at sa damdamin. Mas matindi ang sakit. Saka parang hindi yung tumutugma sa panukala ng Panginoon. Kung titingnan, ito'y ginamit ng Panginoon ng paglalarawan sa katawan upang makita rin natin na kung paano ang katawan ay merong ulo. Na dito sa ulo nagaganap ang lahat ng mga bagay. Na pag sinabi ng ulo, itaas mo yung kanang kamay, igalaw mo yung mga paa, ay sumusunod ang katawan. Ay gayon din naman ang iglesia na si Kristo ang siyang ulo na tayo sumusunod sa Kanya. Siya ang Pangulo. Tayo ay nagpapasakop. Ang lahat ng bahagi ng ating katawan ay kumikilos ang ayon sa kagustuhan ng ating ng ulo. At kung sa iglesia pa, ay yan ang ating Panginoong Hesus. Bukod sa pagkakaisa at organisasyon na inilalarawan sa atin ni San Pablo sa 1 Corinto 12 tungkol sa iglesyang ito ng Diyos, ang wika naman ni San Pedro sa 1 Pedro 2.9, ang iglesia ay tinatawag na bayan ng Diyos. At ito rin ay katawan ni Kristo. So dito ay binabanggit ang ownership. Sino ba ang may-ari? Sino ba ang author? Sino ba ang nagbuo? Sino ang nangangasiwa? Sino ang Pangulo ng Iglesia? Yan ay walang iba kundi ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Mahalaga yung bagay na yung isipang yon para makita natin na sa pagiging kaanib ng Iglesia ng Diyos, tayo ay bayan ng Diyos, tayo ay katawan ni Kristo. At saka siya ang tumawag sa atin. So sa ngayon sa kahulugan ng Eklesia, ay mga tinawagan at malinaw kung sino ang tumawag, kaya ito'y iglesia ng ating Panginoon, ng ating Panginoon Diyos. So dito makita natin ang kalikasan ng iglesia. Now, dumako tayo sa susunod. Isa sa ritong mahalagang maunawan natin ay ang misyon na gagampanan ng iglesia. Ano ba ang mahalagang gawain na sinabi ng Biblia na kailangang maisagawa ng iglesia? O sabihin natin na ito isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit itinatag ang iglesia. Okay. Ang iglesia ay tinawagan at itinatag para sa isang misyon. At dahil sa misyong ito, ibinigay sa kanya ang commission, ang utos. Tatandaan natin sa tala ng Mateo 28, 19 at 20, matapos na si Jesus ay mabuhay na maguli at pumanik sa langit, at tanggapin ang approval ng Diyos Ama sa sakripisyong kanyang ginawa, bumaba siya muli dito sa lupa. At ang wika niya, lahat ng kapamahalaan ay binigay na sa akin, sa langit at dito sa lupa, upang gayon wika niya, magsihayo kayo, go preach the gospel, pahayag ang ebanghelyo.
ang manampalataya inyong bautismuhan at gawing mga alagad. At kung magkagayon ako isa sa inyo hanggang sa wakas at katapusan ng sanglibutan. So may gawain ng iglesia. Kung paanong yung kongregasyon ng Israel nung matandang tipan ay binuo upang ipahayag nila ang kaluwalhatian ng Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Sa bagong tipan, sa isipan naman ang pagpapatuloy ng kongregasyon ng Israel sa iglesia nito na bayan ng Diyos ay tinawagan din upang ipahayag ang mabuting balita ng pagliligtas magitan ng ating Panginoong Hesukristo. Okay, mabuti ating basahin yung inyong binanggit, Pastor, sa aklat ng Mateo. Mateo 19 Sa at 20. 28, talatang 19 at 20. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So dito, Pastor, ay makita nga natin yung na kanyang tinawag ng iglesia, pero pagkatapos yung tawagin, ay kanyang inatasan. Magsiyaon nga kayo. O sa wikang English, sabi, go, humayo. So ang misyon ng iglesia ay may kinalaman sa pagsusugo ng mga tao sa sanlibutan. Upang kung magkagayon ay gawin ang lahat ng mga taong alagad ng ating Panginoon. Pero dito, Pastor Ben, wala pang iglesia, hindi pa naitatataga, no? Pag sinusugo pa lamang upang isagawa yung pagtawag, yung pagtitipon. Ang kausap dito directly ay yung labing isang alagad, ano? Kaya nagtaksil na nga si Judas. Pero ang utos kasi, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. So makatwid, ang utos nito sa labing isang alagad ay transferable at ito ay merong pagpapatuloy. Matapos na mga tao ay matawagan sa magitan ng orihinal ang labing isa, nadagdag na muli, naging 12 na si Matias ay ipinalit kay Judas. Yung mga may hikayat, yung magiging alagad ng 12 ito, sila ngayon ang patuloy na gaganap ng tungkulin iniatas sa iglesyang ito, sa bayan ng Diyos. At dito makikita natin ang pangangaral ay isa napakahalagang sangkap ng misyon ng iglesia. Na sila'y humayo at yung mga alagad na tinawag, kung sila'y madala na sa iglesia, ay di sila naman ngayon ang siyang manganganak din iba pa mga alagad. Hahayo rin at magpapatuloy hanggang sa dumating ang ating Panginoon. Para bang kwan yun tanikala. Mula sa ating Panginoong Hesus, dumugtong ang mga alagad. 11 yan, 12. Mga alagad naman dumugtong hanggang sa ang iglesia sa isipan ay pambuong sanglibutan. So ito nga ang panukala ng Panginoon na lahat ng mga sumampalatay sa ating Panginoong Hesus ay maging kanyang alagad. At bilang alagad ay hahanap din tayo ng mga tao na magiging alagad pa rin ng ating Panginoon at magpapatuloy. So ito isa napakahalagang misyon ng iglesia. Alam mo, Pastor Ben, kung bubuin ko ang buong banal na kasulatan mula sa Genesis 1:1 hanggang Apokalipsis 22:20, dalawang salita lang ang gagamitin ko. Ano yan? Ang una, sa paanyaya ng Diyos na tayo ay maligtas, come. Panawagan ng ating Panginoong Hesus para tanggapin siya bilang tagapagligtas, bilang Savior. So come. Ikalawa, go. Kinikilala natin ang ating Panginoong Hesus, di lamang tagapagligtas, kundi Lord. And the Lord sends His reapers into the vineyard, into the fields. Come and go. Yun ang kabuuan ng pabalita ng banal na kasulatan. Sa ating mga iglesia, meron din mga nakalagay na come to worship and depart to serve. Maganda rin po yun. Enter to worship, depart to serve. Okay. Yeah, dito makita natin ngayon ang napakahalagang misyon na ginagampanan ang ginagampanan natin para sa iglesia. Ngayon sa ating mga kapatiran ay mahalagang maunawaan natin kung tayo kaanib ng iglesia ng ating Panginoon, ay meron tayong misyon. So ang aking paanyaya po ay ito yung aking ginagawa pag ako naglilibot. Hanapin natin ang ating kanya-kanya mga ministry
Upang kung magkagayon, dito natin, sa pamamagitan ng ating ministry ito, dito tayo makapaglilingkod at may sasagawa natin ang atas ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Sa huling kapanahonan, sa end time na ito na ating kinabubuhayan, ang ipinangangaral natin ay yung pabalitan ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14, di ba? 6 hanggang 12. Sa komentaryo tungkol sa passage na ito ng kasulatan, binabanggit doon na ang tatlong anghel ay hindi aktual na anghel. Ito'y simbolo. Ito'y kumakatawan sa bayan ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon na una nga ay tumanggap kay Jesus bilang Savior at ikalawa ay humahayo sa misyon na ipangaral ang Ebanghelyo. Sa mga tuwid, ang kaligtasan ay dalawang bahagi. Una ay paglapit kay Kristo at ikalawa ay paghayo para kay Kristo. Napakaganda nun. Paglapit at paghayo. Tayo lalapit kay Kristo at kilalanan natin na siya ang Panginoon ng ating buhay. Siya ang Diyos ng ating buhay at siya ating sambahin. Okay. At the same time, tayo ay hahayo bilang pagtalima sa kanyang mga pag-uutos sa atin. Okay. Okay, tunghayan po natin ang ating leksyon at mayroong binabanggit din dito na tinawagan din ng iglesia para sa pagkakaisa. So, bakit ba mahalaga na magkaisa ang iglesia ng ating Panginoon? Ano ba ang mga nakapaloob na mga kadahilanan o bakit kailangan ito? Ang ating, una muna, ang pinakamodelo natin ng pagkakaisa ay ang tatlong persona ng Kadyusan. Sila ay Elohim God, isang Diyos, pero tatlo ang personang involved. Kaya sila ay triune. At nakita natin ang triunity. Nagkakaisa sila sa kalidad ng pag-ibig, sa misyon, sa karakter, sa pag-ibig sa sangkatauhan, sa lahat ng bagay. Lahat ng mga mabubuting mga katangian o attributes na may kinalaman sa Diyos ay nabubuo sa pagkakaisa ng tatlong personang ito. At tayo ng mga anak ng Diyos, at sa iglesia na itinatag upang ipahayag ang pag-ibig ng tunad Diyos, sinusunod lamang natin ang modelo ng ating kadyusan na sila ay nagkakaisa sa lahat ng mga paraan. At ang pagkakaisa din ng iglesyang ito ang siyang dahilan kung bakit ang iglesia ay mananaig. Hindi lamang laban sa kasalanan at kasamaan, kundi ang iglesia din ito ay magtatagumpay sa dakilang tunggalian. Pagka natapos na ang lahat ng mga bagay, may kinalaman sa tagumpay ng pag-ibig ng ating Diyos. So paano pa natin maipapahayag ang pagkakaisa sa loob ng iglesia? Nahayag yan sa ating damdamin, sa ating iniisip, sa ating mga ginagawa, at marami pang bagay. Pero isang bagay, Pastor Ben, ang isang malaking source of unity sa loob ng iglesia, yung unity ng teaching, sinatawag na doctrinal unity. Itong ating pinag-aaralan ngayon na lesson quarterly sa loob ng 13 linggo ng isang trimestre. Ito yung leksyong pinag-aaralan sa buong sanglibutan. Sa lahat ng mga iglesia, sa buong sanglibutan, sa Seventh-day Adventist Church, iisa ang pinag-aaralan. Sabay-sabay yan. Amerika, sa Canada, sa Europa, sa China, kahit nga sa Israel, sa iglesia ng mga Adventista doon, sa Korea, sa Japan, dito sa Pilipinas, at kahit na dito sa Pilipinas, sa Norte, sa Katagalugan, sa Bisaya, sa Mindanao, iisa ang leksyon, iisa ang doktrina na tinatalakay sa paglakad ng bawat isang linggo. Itong isang magandang strength ng ating church na kahit saan ka pumunta, iisang aral lamang ang ating sinusunod. At hindi yung nagkakanya-kanya. Sapagkat kung magkakanya-kanya tayo ng aral at paniniwala, ay ano mangyayari sa iglesia ng ating Panginoon. Pero dahil sa tayo inakay ng ating 28 mga tinatawag nating fundamental beliefs, ay naakay tayo sa pagkakaisa. Siyempre, ang lahat ng mga fundamental beliefs nito ay tumutukoy kay Kristo. At ang mga aral ito ni Kristo, ang siyang nagbabind din sa atin para tayo maakay sa isang iglesia lamang. So, paano naman yung tinatawag na pagkakaisa rin ng uri ng serbisyong pagsamba?
ay yung ba'y applicable pa? Yung, Kasi di ba meron tayong tinatawag na uniform ba? Yung ba'y kinakailangan uniform din ang lahat nating mga programa? yung church liturgy, yung sinusunod natin na forma ng ating mga pagsamba. Alam mo dyan, Pastor Ben, papasok yung iba't ibang kulay ng kultura sa iba't ibang bahagi ng sanlibutan. So, yun ay kalayaan na binibigay ng Ebanghelyo upang ang tao sa iba't ibang kultura ay sumamba sang-ayon sa kulay ng kanilang kultura. Merong mga lugar, tulad sa paglalakbay ko, alam mo sa yung aking mga anak ay nasa England yung dalawa, at matagal din naman kami na natili doon at ilang balik kami. Pero sa England, sa mga iglesyang amin napunta doon, hindi masyadong malakas ang hila ng musika. Pero na dumating ang mga Pinoy doon, nabuhay ang iglesia. Dumating ang mga Pinoy, ang ilang Koreano, nakarating ang galing sa Caribbean, ang ilang mga galing sa Zimbabwe. Nabuhay ang musika sa loob ng iglesia. At ang musika din ay meron kani-kanyang kulay ng kanyang kultura. So ang pagsamba, upang ito'y maging buhay na karanasan, ay isinasagawa, bagamat sa espiritu at katotohanan, pero ito'y sang-ayon sa umiiral na kultura ng mga taong doon ay nagtitipon upang sumamba. Hindi rigid, hindi dekahon, hindi sinusunod ang isang formal na format, kundi sang-ayon sa pagkakasundo at sa format ng kultura na kinabubuhayan ng tao. Ganyan din ang pagkasulat ng Biblia. Nasunod din ang bagamat isipan ng Diyos, ang isinulat ng mga propetang sumulat ng Biblia, na pag-aralan natin na ginamit nila ay mga salita ng tao. At ang ibang mga salitang yon ay sang-ayon sa kultura na kinabuhayan ng mga propetang itong sumulat ng banal na kasulatan. So ang kultura ay merong malaking bahagi, bagamat ang ebanghelyo ay dapat na mangibabaw sa kultura, gayon po man ang kultura ay nagbibigay kulay sa mga anyo ng pagsamba at sa uri ng relasyon sa isa't isa na mga kaanib nito. So bagamat ang ating iglesia ay sinasabi na nais ng Diyos na magkaisa, pero hindi nangangahulugan na sa lahat ng mga bagay ay iisa lamang din talaga. Kagaya halimbawa ng programa, kagaya ng uri ng mga awit na kinakanta. Yes. Kasi meron talagang awit na pag kinanta ng mga konservative, ay paano naman yung iba ay talagang sabi nila ay aantukin kasi kami dyan kasi ang mga awit namin ay mga masisigla. Ay yung mga masisigla na mga umawit ay talagang pag umawit sila ay natutulala naman yung mga konservative din. Kaya talagang sinasalang-alang din natin ang kanilang mga pinanggalingang kultura. Meron din ako nakita na may mga sumisimba, nakasombrero. Ay, pero dito sa atin yun ay hindi po pwede kasi parang pag pumasok ka sa bahay, tinatanggal ang sombrero para pagbibigay galang. Pero may mga iba na sa kanilang kultura, sabi namin ay bakit kayo nakasombrero? Nasa loob kayo ng church. Ay parang yun ang formal sa kanila at yun ang katanggap-tanggap na sila'y nakaayos at nakatakip ang kanilang mga ulo. So, kailangan isaalang-alang din natin yon dahil kung hindi natin sasaalang-alang ay parang yung sumasamba naman ay hindi rin sila palagay. So, ginagalang din natin yon. Meron din naman na kinakailangan magtanggal ng tsinelas o ng sapatos bago pumasok meron din mga ganon sa loob ng kapuluan. So, may iba-iba mga sitwasyon, pero ang mahalaga rito, tayo'y nagkakaisa kay Kristo sa mga paniniwala, sa mga aral, maging sa pagpapatupad ng ating mga polisiya. Ay pag-aaralan natin ito mamaya na ito yung isa sa mga strength ng Seventh-day Adventist Church na sa buong sanlibutan, ang mga sistema natin ay na pinapatupad ay isa lamang. Tinatawag na unity in diversity. Yeah, unity in diversity. Hindi uniformity. So napakaganda. At dito yung makita natin, basta yung diwa ng panalangin ng ating Panginoon Jesus dito sa Juan Kapitulo 17 ay maakay ang kanyang bayan sa pagkakaisa. Ngayon, bumalik tayo sa mandali, Pastor Ben, sa mission na iglesia.
tinalakay natin kanina yung evangelism, pangaral. Pero ang gawain, ang mission din ng iglesia ay meron pang ilang sangkap tulad ng pagpapatibay, edification. Edification of the believers. Ganon din upang pasulungin yung tunay, yung true worship. Na doon ay pumapasok yung obheto ng pagsamba, ang Diyos lamang, at yung araw ng pagsamba, at saka yung mga uri ng mga paraan para sa ating pagsamba. At gayon din, ang iglesia ay may misyon sa komunidad, yung tinatawag na social concern. Darawin ng mga babaeng bao, bigyan ng kalinga ang mga ulila, ang mga may sakit ay bigyan ng lunas, at ang iglesia ay maging sentro ng pagkalinga sa kapwa. Doon dahilan kung bakit ang una iglesia ay nagtatag ng isang kurso, ng isang grupo sa loob ng iglesia na tinatawag ng mga deacons, mga diakono. Ang kanilang gawain ay to serve tables, maglingkod sa hapag o sa mesa. Yan ay pagtulong sa ating kapwa-tao. Yan ang mission ng iglesia sa kabuuan. Tama po. Kaya ang ating Seventh-day Adventist Church ay hindi naman po ito yung pang-spiritual lamang na tayo sumasamba. Actually, ako po ay nasa pangangasiwa rin ng Adventist Community Services at yun ang isang programang nais kong maidala na aking pinopromote sa pagdilibot ko na hayaan po natin ang ating church ay makilala na pagpapala sa mga barangay kung saan naroon ang ating iglesia. At sana ganoon din po ang ating maging kaisipan na yung ating immediate na mga nakapalibot sa ating church ay napakaganda na ito'y maramdaman kagad nila ang kaibahan na ang church ay naroon. Dito mahayaan po natin maganap yung sinasabi ng Panginoon na hayaan natin ang maging ilaw tayo ng sanlibutan at maging asin. Ang ibig sabihin dito ay maging may panlasa. So, sabi ko nga kapag may nagtanong sa Seventh-day Adventist Church, ay sana'y kahit sinong tao na mapagtatanungan ay sasabihin, naroon yung mga taong mapagmahal, matulungin, at nagmamalasakit. Yan ang gusto nating maganap sa ating iglesia. Dahil yan naman talaga ang plano ng ating Panginoon. Yes. Alam mo, doon sa church na aking aniban, yung Adventist Church sa Manila Adventist Medical Center, nag-ampon kami ng 2 barangay, 135 at 137. Diyan lang, sa kalapit ng iglesia. At kami nagkaroon ng evangelism dyan, lalo na sa mga kabataan. At maraming mga nabinyagan mula sa komunidad. Pero palibhasa ang iglesia, ang Mamsi Church ay English-speaking. Nahihirapan itong mga bagong binyag, hindi lamang sa nakaraang evangelism, kundi sa nakaraan pa, na sumamba mangyari English. Ang ginagawa ng iba, lumilipat dyan sa kalapit na iglesia, o kaya ay unti-unting lumalamig sapagkat hindi nga sila makinabag sa pagsamba. Ang ginawa ng iglesia ay nagbuo kami ng isang bukod na pagsamba na Tagalog speaking para sa mga nahihikayat mula sa komunidad. At yan ay halos 2 buwan na ngayon nagpapatuloy. At mahigit na 4 na po. Ito, Sabado ay nagtitipon doon sa Tagalog worship sa ibaba ng sambahan sa Mamsi. At yan ay patuloy na magiging programa ng Manila Adventist Medical Center Church. Yeah, nadinig ko rin ang Mamsi ay meron din programa yung 5 loaves of bread. Yeah, tuwing linggo yan. Tuwing linggo ay may mga pinapakain. 3 taon na halos yan. Patuloy yan. Napakaganda. So dito pinapakita natin, ang church natin ay nalalaman niya ang kanyang kapaligiran at tinitingnan kung paano makakatulong. At yun ang plano ng Panginoon. At meron kaming programa ng livelihood. 3 linggo na nagkakaroon kami ng tuwing linggo ng hapon pagkakain ng hair trimming. Mga kababaihan, kalalaki sa community, tinawag namin, tinuruan ng paggugupit. At pag nakatapos yan, ay magiging hanap buhay nila yan. At yan ay magtatapos actually sa linggong darating, magkakaroon ng graduation. So ito isang hamon sa ating mga kapatiran na nasa loob ng iglesia. Na tayo po ay huwag po nating isipin yung ating sarili lamang na pinapalakas lamang ating mga sarili. Meron po tayo mga gawain na kinakailang humayo tayo. Umalis tayo sa church at tayo pumunta sa mga tao na nasa kapaligiran. At tingnan po natin kung paano tayo makakatulong sa kanila.
Meron nga po ako palagi nasasabi doon sa Friendship Evangelism na yung isang quotation na people don't care how much you know until they know how much we care. Pagka po naramdaman ng mga tao sa kapaligiran, sa ating komunidad, na tayo mga mapagmahal, matulungin, mapagmalasakit, hindi po natin problema mga kapatid ang evangelism. Ang pangangaral ay kasunod na. Actually, kami may mga gawain din ginagawa, no? May mga tinutulungan mga barangay, yung programang Adapt a Barangay. At meron kami yung barangay din napuntahan dyan sa may bandang Pasay. Nung isabihin namin ng programa na amin po nga ampunin ang inyong barangay. Tuwing linggo po yan, sunod-sunod po yan. Sa loob ng maraming mga buwan, ay tutulungan po namin ang inyong barangay. Ang mga walang trabaho, tuturuan natin na magkaroon sila ng mga pwedeng pagkakitaan. At yung mga kabataan nila, tinipon namin at sinasanay. Alam nyo, tonto ang barangay. At sabi nila, sana huwag na kayo umalis dito sa amin. Alam nyo, pagka po tayo naging pagpapala sa ating komunidad, sasabihin ko po sa inyo, hindi natin problema ang mga pangangaral. Isa pa, Pastor Ben, ang iglesia kasi ay itinatag o binuo upang magbahagi ng pakinabang. Anong ibig sabihin doon? Pagka kinausap mo isang tao, kinuwento mo isang bagay, inanyayahan mo siya, ang tatanong sa'yo, ano ba ang pakinabang ko dyan? Di ba? So, ang ebanghelyo, ang gospel, ay dapat na i-convert natin, i-translate natin into pakinabang. Ano ba ang mapapakinabang ng taong tatanggap ng ebanghelyo? Una-una, siyempre, yung kaligtasan, buhay na wala hanggan. Pero mahalaga na samantalang siya narito pa sa lupa, sa kabila ng kahirapan at pangailangan sa buhay, ay makita nila na ang ebanghelyo ay nagtataglay ng mga pakinabang. At yun ay sumagitan ng ating social concern. Okay, ating po natunghayan na ng ating iglesia, ang itinatag ng ating Panginoon ay tinawagan para gumanap ng misyon. Ang iglesia rin ay tinawagan upang kumagkagayon ipakita ang pagkakaisa kay Kristo. At ngayon tunghayan natin, Pastor, ang ikatlong bahagi, ang pangangasiwa ng iglesia. Ano bang tinutukoy dito o kaisipan dito na pangangasiwa ng iglesia? Pangasiwa o pamamahala o kay pagpapatakbo ng iglesia. Ito yung isip. Marahil, Pastor, narito yung kaisipan siguro na paano tayo maglilingkod kung tayo naman ay watak-watak at walang leadership. Oo. So para tayo makaganap nitong binabanggit nating misyon at mga paglilingkod at pagkakaisa ay talagang kailangan ng pangangasiwa. Itong pangangasiwa sa iglesyang ito ay may adikain para magampanan ang ilang mga bagay na dapat gawin. Magsagawa ng mga bagay-bagay. Ganyan ang adikain ng Diyos sa iglesia. At ibinigay ang mga sistema, mga prinsipyo ng pangasiwa upang ang iglesia ay makatupad ng kanyang misyon, upang magampanan nito ang kanyang tungkulin sa komunidad. Balik tayo, Pastor Ben, sa Lumang Tipan, sa kongregasyon ng Israel. Natatandaan mo, bagong labas sa Israel ang mga Israelita. Mga Israelita sa Ehipto. At naglakbay sila. Marami yan. Napakalami yan. Ang wika sa Aklat ng Bilang ay 600,000 men. Sa kalalakihan pa lang. Lalaki lang. Ay mga babae. Hindi birong pagtitipon yon. Yeah. Ay kasama mga kababaihan. Ay mga bata pa. Mga bata pa, mga matatanda. Ang wika sa atin sa Patriarchs and Prophets ay magit kumulang 2 milyon yan. Kasama mga bata. Ito si Moises na siyang leader, abay halos madaling araw pa, madilim pa, hindi pa sumisikat ang araw. Ang mga bituin na nasa langit pa, ay gising na siya, hinaharap pa mga problema. Siya lahat. Hanggang sa suksok na ang araw sa hapon, hanggang gabi na, patuloy pa rin siya. Dinalaw siya ng kanyang biyenan na si Jethro, si Reuel, si Raguel. Nakita yung ginagawa ni Moises na kanyang manugang. Siya kasi leader ng Midian, chieftain, at siya din ang pangulo ng malaking barangay na yon. Sabi, Moises, mamatay ka sa ginagawa mong yan. Kaya tinuruan siya ng tinatawag nating Jethro Principle. Pumili ka ng mga lalaki na karapat-dapat, may malasakit sa gawain at may takot sa Diyos, gawin mo kapitan ng ganitong 100,
o 50 o 200, pulupulutong. Yung bigay mo sa kanila ang kapamahalaan ng mga siwa ng kanilang mga pangangailangan. Pero yung mga major decisions, ikaw ang bahala doon. Yun ang kanyang harapin. Yun ang kanyang harapin. So, magitan noon, naging maayos ang takbo ng gawain. Sa makabagong iglesia ngayon, kailangan din ng ganoong organisasyon sa pangasiwa. At ito'y tumatawag sa mga regulasyon, kailangan regulasyon, mga pulupulutong, mga bahabahagdan na mga kabuuan upang makita na yung mga maliliit na pulutong na ito sa isang organisasyon ay meron kani-kanyang tungkulin, meron kani-kanyang gawain gagampanan, meron kanya-kanyang papel, meron kani-kanyang boundary ng pagkilos. Sa ganoon ay makikita ang isang iglesia na parang katawan, nagsasanib-sanib sa paggawa ang lahat ng mga sangkap nito. Ito'y kailangan sapagkat ang Biblia rin na nagsabi, ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Yes. Ang anuman samahan na walang kaayusan, ay paano natin sasabing ito sa Diyos? So napakahalaga na makita sa iglesia ang maayos na pangangasiwa. Lalo tigit na alam natin na napakalaki ng gawain. Ang gawain hindi naman sa isang lugar lang o isang bansa lang. Ito'y pambuong sanlibutan gawain. Okay. At ma-imagine natin na ang Seventh-day Adventist Church ay isang worldwide church. Kung hindi magiging maayos ang ating iglesia, ay ano kaya mangyayari? So napakahirap nating imaginein. Pero salamat sa Panginoon, sapagkat siya ang tumawag sa kanyang iglesia, siya rin ang nagbibigay ng karunungan at gumagabay sa iglesia upang kumagagayan ang ating church ay maging maayos sa lahat ng kanyang mga gawain. Ang Adventist Church ay tumatakbo at pinangangasiwaan at umiiral sa magitan ng sistema ng tinatawag nating representative form of government. Na doon ang pangunahing isipan ay ang otoridad ay sinasalin, iniaatas sa iba't ibang hanay ng organisasyon. Ano pat ang isang representative ay kumikilos sang-ayon sa delegated authority, yung itinalagang kapanagutan na kanyang gagampanin. At sa bawat authority o responsibilidad na ibinigay sa kanya, mayroong kaugnay na privilege at gayon din ng accountability. Magitan ng tatlong bagay na yon, makikita ang takbo ng iglesia ay maayos, nagkakalakip-lakip, nagkakasundo-sundo, nagkakalapat-lapat. At ang misyon ng iglesia, walang iba kundi ipangaral ng ebanghelyo, ay mas maliwanag at mas matagumpay na naisa sa katuparan. Yan, totoo po yan. Para masabi nating nagtatagumpay ang gawain, ay kinakailangan ng kaayusan ang pangangasiwa sa loob ng iglesia. Meron akong nais na basahin dito na sinulat muli ni Ellen White. Ito'y napakaganda at makakatulong sa ating lahat na masusumpungan sa aklat na Testimonies for the Church sa Volume 3, page 381. Ganito ang wika niya. The mission of the Church of Christ is to save perishing sinners. It is to make known the love of God to men and to win them to Christ by the efficacy of that love. The truth for this time must be carried into the dark corners of the earth, and this work may begin at home. Okay. Napakaganda. So, ipinakita rito ang misyon ng iglesia. Ipinakita rito yung pangunahin niyang gawang ipakilala si Kristo sa sanlibutan at ang tayo makaunawa ng pag-ibig ng ating Panginoon. At para ito'y maisagawa, kailangan ng kaayusan. Kailangan makita rin sa atin ang pagkakaisa. Yes. Yan ay nasa loob ng simulain na tinatawag na widening circle. Magkuha ka na isang patak ng tubig, halimbawa isang palanggana yan, patak ka ng tubig, makita natin mula doon sa sentrong yon ay palawak yung bilog hanggang sa doon sa dulo. Widening circle. So, ang patak na ito ay nagsisimula sa tahanan. Isang basic unit of society and of the church. At palawak ng palawak yon. Ang influensya ng iglesia, ng tahanan, ay makita nating umaabot hanggang sa kaduluduluhan wika ng sanlibutan. So, ang isang implikasyon niyan ay hayaan po natin ang lahat ng ating mga tahanan ay maging isang lugar kung saan ang pag-ibig sa ating Panginoon, ang pagganap ng misyong ipinagkatiwala sa atin ay sinasagawa
At siyempre, naroon ang magandang pangangasiwa ng tahanan. Pero pa isang simula yung sinusunod ang makabagong iglesia, lalo na Seventh-day Adventist Church, yung tinatawag na priesthood of all believers. Lahat tayo yung saserdote. Lahat tayo yung mga tagapaglingkod. Ang pastor ay hindi mas mataas kaysa karaniwang kanib. Pantay-pantay tayo sa isipan ng kaligtasang tatanggapin natin sa Diyos. Pero yung kapanagutan natin ay nakakakaiba-iba ang level. Depende sa authority, sa delegated authority na pinagkakatiwala sa atin sa sistema ng governance o pangasiwa ng iglesia. Pero lahat tayo ay mga tagapaglingkod. Lahat tayo ay may bahagi sa gawain. Yung humayo kayo, yan ay directly isa-isa sa individual member of the church. Yeah, tama po yun. So, dito po nais ko ibigay ang panawagan na ang bawat kaanib ng ating iglesia, mga kapatid, ay sana'y maging instrumento ng Panginoon upang kumagkagayon ay sumulong ang kanyang gawain at tayo natin masumpungan, may kanya-kanya mga ministry na kinakasangkutan. At hayaan po natin ang pagkakaisa sa loob ng iglesia ay maganap at ay bahagi lahat. Tayo maging bahagi na ang iglesia ng Panginoon ay naakay sa pagkakaisa at sa pagmamahalan sa isa't isa. Sa Juan 10:30, meron doong sinabi ang ating Panginoong Jesus, ako at ang Ama ay iisa. Hindi sinasabing ako at ang Ama ay isa, kundi iisa. Dalawang persona sila, ang Ama at ang Anak, pero sila ay nagkakaisa. Nagkakaisa sa pag-ibig, sa adhikain, sa panukala, sa gawain, at higit sa lahat sa malasakit, sa sanglibutang ito na nagkasala, at gayon din sa panukala ng pagliligtas para sa makasalanang tao. Ang Ama nagpanukala, ang Anak ang nagsagawa, ang Banal na Espiritu ang siyang nagpatotoo tungkol sa mga bagay na ito. At ngayon nakikita natin ang direktong bunga ng misyon ng ating Panginoong Hesus dito sa lupa sa kanyang pagkikipagkaisa sa Ama na nagsugo sa kanya ay ang pagkakatatag ng iglesyang ito na binigyan naman ng kapanagutan at ng responsibilidad na humayo sa sanglibutan upang hanapin ang mga waglit at anyayahan sa paanan ng krus ng Kalbaryo. Okay, Pastor, napakaganda na ating naunawaan ang misyon ng iglesia at ang inaasahan ng Panginoon sa kanyang iglesia. Ngayon, dadako na tayo sa pagbubuod ng ating lesson na isinagawa natin sa buong linggong ito na kung saan ang iglesia sa paglilingkod sa sangkatauhan. Okay? Ano po ang inyong masasabi sa pagbubuod sa ating lesson ito? Alright, ang iglesia, sapagkat ito ay may misyon, hindi lamang binigyan ng kapanagutan, ng komisyon, binigyan nito ng mga kasangkapan nga para magamit. At sa Efeso 4, binigyan ng Diyos ang iglesia ng mga kaloob ng Espiritu Santo. Mga pastor, mga mangaral, mga tagapagturo, iba't ibang kaloob ng Banal na Espiritu upang sa mga natatanging talento o mga kakayahang ito na ibinigay sa bawat individual member of the church, ang iglesia ay makahayo upang hindi lamang sila humayong individual, kundi humayong taglay ang mga kakayahan na kaloob sa kanila ng Diyos. The God who sends is the God who also empowers, and the God who commissions, and the God who gives special abilities na tawag na spiritual gifts. Kaya ang isang kaanib na iglesia ay hindi maaaring makapagsabi na wala akong kakayahan. Kung siya ay tunay na hikayat, sapagkat ang spiritual gifts ay binibigay sa converted Christian, sa isang kaanib na iglesia na natatalaga at merong pagnanasa, merong kalooban na siya ay humayo at magamit na kasangkapan ng Diyos sa pagliligtas sa mga waglit. Okay, Pastor, maraming salamat. Dito sa ating pag-aaral, mga kapatid, ay nakita natin ang ating Panginoong Hesus na siyang ulo ng iglesia. At bilang ulo,
ay ipinakita sa atin na ang ating gawain naman ay ang makipagkaisa sa ulo na sumunod tayo sa Kanya. Ang ating Panginoong Hesus din ay nagbigay ng magandang halimbawa kung paano ginanap niya ang misyon. Alam po natin ang siya po ang pinakadakilang missionary na maaari nating makita at makilala sapagkat siya ay nasa magandang kalagayan doon sa langit. Naroon na, wala na siyang hanapin pa, kompleto na. Pero ito'y kanyang iniwanan at pumunta siya sa isang malayong lugar na kung saan ito nga ang sanlibutan ang kanyang pinarunan at dito'y ipinahayag niya ang panukala ng Diyos kung paano tayo maibabalik sa pakipagkaisa sa Diyos. Nakita rin natin kung paano ang ating Panginoon Hesus ay nanalangin at kanyang hinahangad ang pagkakaisa ng kanyang iglesia na itinatag. At nakita natin ang napakarami niya mga paglilingkod na ginawa. So ang ating Panginoong Hesus ay ating halimbawa sa larangan ng pagiging kaanib ng iglesia. Siya ay nagmahal sa atin, siya ay umakay sa iglesia tungo sa masiglang paglilingkod. Sana po ganito rin ang ating gawin at tayong lahat ay pagpapalain ng ating Panginoon. Amen. So muli po mga kapatid, maraming salamat po na kami inyong sinamahan sa pag-aaral nito. At muli, nanyayahan namin kayo sa darating na muli na ganitong panahon, ganito ring oras. Sana po'y magkasama-sama tayo upang kumagkagayon. Patuloy pa tayong lumago sa pagkakilala sa Diyos, sa pagkaunawa ng Kanyang banal na salita, at maghanap natin ang Kanyang kalooban. Tayo po'y sumandaling iyong bukod sa isang panalangin. Mahal naming Diyos, muli po kaming nagpupuri sa inyo at nagbabalik ng pasasalamat na kayo ang aming Ama, kayo ang aming Diyos, nagmamahal sa amin, tumawag sa bawat isa sa amin upang kumagkagayon. Kami po ay maging inyong mga anak, makabilang sa inyong iglesia na tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Salamat din po Panginoon ay binigay sa amin ng napakahalagang karapatan na kami po ay maging inyong mga kamanggagawa na isinusugo upang kumagkagayon. Kami po ang inyong mga kinatawan na magpapahayag ng inyong dakilang pag-ibig at magagandang mga panukala sa sangkatauhan na sila rin ay magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Salamat din po Panginoong ipinaunawa sa amin ang inyong hangarin. Kami magtulong-tulong, magkaisa sa loob ng iglesia. At hangarin namin na kayo ang siyang maluwalhati sa aming pamumuhay at sa aming mga paglilingkod. O banal na Diyos, muli mo naming inaanyayahan na kayo po ang siya magpatong sa amin ang inyong makapangyarihang kamay. Na igawad sa bawat isa amin ang kagalakan, kayo po ay naghahari sa aming mga buhay. Pagpalain din patuloy Panginoon ang aming mga taga-subaybay. Saan man sila naroon ngayon, ano man ang kanilang ginagawa, Panginoon, alalahanin po ninyo sila. At ang mga butil ng katotohanan ng aming pinag-aralan o Diyos, hayaan po ninyo na manahan sa kanilang mga puso at ang inyong kabutihan, ang inyong kagalakan, ang inyong mga pagpapala ang managana sa kanilang mga buhay. Salamat po muli na inyong tinugon ang aming mga dalangin. Alang-alang po ang lahat sa matamis at dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Walang tagapagtas, wala tayong pagkas. May pag-asa, may bagong kabuhayan, at naghihintay sa kalawang pagpalit. Pero tanging-tangi sa Kristiyanismo. Bringing hope the world over. Hope Channel. Jesus said, "Go." The Hope Channel is obeying. Tell the world now with the Hope Channel.